mga sikretong procedure bago ka mag-perform or magkuha ng valve tappet clearance adjustment o tune up sa mga sasakyan o retime sa mga barko. Hello mga boss, magandang araw. Ako po si Boss Jerome Tech Show. At ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung ano ba ang mga sikretong procedure bago ka mag-perform ng pag-tune up or pag-retime or pag-adjust ng ating mga valve tappet clearance sa ating mga makina mga boss. So, kung beginners ka pa lang sa pag-tune up ay dapat mo itong mga malaman mga boss. So, para mas maintindihan mo, sundan mo ang video ko hanggang sa huli. Tara mga boss, simulan natin! So mga boss, ang unang procedure or sikreto ko dapat alamin mo kung saan ang posisyon ng intake at exhaust valve. Okay mga boss, so may mga example drawing ako dito mga boss. Ito yung sa makina na individual lang cylinder head. Merong mga makina na individual type ang cylinder head mga boss, lalo na sa mga diesel engine, sa mga generator, sa mga makina ng mga barko, at sa mga heavy equipment mga boss. So ito yung individual na cylinder head. So dapat mga boss, alam mo kung saan nakaposisyon ng intake valve at exhaust valve. Bale, 4 valves ang nilagay ko dito mga boss. Ito yung mga barbula niya mga boss, 4. For assuming na lang to mga boss ha. Siyempre, palagi ka nakakita ng cylinder head, alam mo na kung ano tong cylinder head mga boss. Pero alam mo ba kung saan ang posisyon ng intake valve at exhaust valve pag nakalagay na to sa ating mga cylinder block mga boss or sa ating mga block? So yan ang ating alamin mga boss, kung saan nakalagay ang exhaust valve at intake valve para mas madali na lang natin ang pag-adjust. Okay? So for example mga boss, ang technique na to mga boss ay madali lang. Kailangan mo lang tingnan kung saan ang exhaust manifold at saan ang intake manifold nakaposisyon. For example mga boss, ito yung intake manifold. Yan. At ito naman yung exhaust manifold mga boss. So mostly sa mga makina na individual mga boss ay ganito ang kanyang posisyon ng mga manifold. Naka opposite direction mga boss, itong exhaust at saka intake. Okay, tandaan niyo mga boss ha, exhaust at intake naka opposite sa individual na makina. So ito yung exhaust manifold, ibig sabihin itong dalawang to ang exhaust valve. At ito naman ang posisyon ng intake, nasa opposite direction ng exhaust. Ito namang dalawang to ang intake valve. Okay mga boss, so pagdating dito sa straight type na cylinder head or inline type na cylinder head, ganito naman mga boss ang kanyang drawing. So ito yung ating cylinder head. Assuming mga boss ito yung mga valve. So ang ginawa ko is 3 cylinder lang makina mga boss So ito naman yun ang ating intake manifold. Yan, at saka ito ang ating exhaust. Sa example na to mga boss, ito yung sa opposite direction ang ating mga manifold, ang intake at exhaust. So madali lang to ipahanapin mga boss kung saan ang exhaust at saan ang intake valve. So ibig sabihin, nandito ang exhaust valve, nandito ang intake valve, nandito ang exhaust valve. So ito yung exhaust valve. Dahil nandito ang exhaust manifold, yan. Ito, exhaust valve, yan. Yan. So nandito naman ang ating intake manifold, ito rin ang ating intake valve. So ganyan lang makikita mo doon sa makina mga boss. So mga boss, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong mga videos mga boss. Kung gusto mo ang aking mga content mga boss. Thank you. Ano naman ganitong klase na cylinder head? Ito sa individual. Ang kanyang intake manifold at exhaust manifold ay hindi naka-opposite direction. Parehas ang kanilang posisyon mga boss. Nandito. Dito sa isang gilid lang. Dito. So ito yung ating exhaust for example mga boss. Ito yung ating exhaust. Ito naman yung ating intake manifold. Yan. So para malaman mo mga boss kung saan ang intake valve, saan ang exhaust valve, ay yun na lang kung saan magtapat ang ating mga valve mga boss. For example, ito yon. Ito ang ating exhaust valve. Ito yung ating exhaust manifold. Ito yung ating exhaust valve mga boss Kasi depende yan kung saan itong ating rocker arm din. Yan, dalawa itong ating rocker arm, ganyan. For example lang mga boss, rocker arm. Tapos may air valve bridge dito mga boss, yan. Or valve yoke sa tawag nila. So valve bridge ang tawag doon mga boss sa akin. Yan, tapos nandito ang rocker arm. So ibig sabihin, ito yung exhaust. Ito naman yung intake dahil doon nakatapat ang mga valve sa exhaust at ang valve sa intake. Doon ito nakatapat. So meron namang mga sa
inline type or sa straight type nga cylinder mga boss is ganito ang forma. Ito yung ating exhaust. Yan. Tapos ang intake mga boss is nandito. Ito yung ating intake. Yan, intake manifold. Yan mga boss ha. So nandito ang sumpay nito mga boss. O nandito na ang dugtong nito mga boss ha. So sa ilalim ang intake manifold, sa ibabaw ang exhaust manifold. May ganito ring design na makina mga boss. So kung saan yung manifold nakatapat yung ating mga valve is yun ang kanyang mga exhaust at intake. So nandito ang ating exhaust valve. So ito ang ating nandito ang ating exhaust manifold. So ito ang ating exhaust valve. So nandito ating intake valve. So nandito ating intake manifold. Ito ang ating intake valve. Okay? Sa lahat na yan mga boss. Mga boss, ang procedure number 2 na ibibigay ko sa inyo ay kung baguhan ka pa lang sa pag-tune up mga boss. Ay ganito lang mga boss. Palaging sa cylinder head number 1 ka maunang mag-adjust ng tappet clearance or ng valve clearance mga boss. So bakit ina-advise ko na palagi kang sa cylinder head number 1 ka maunang mag-adjust mga boss? Para sa mga beginners mga boss ha. Kasi para hindi ka malilito mga boss. Mas madali lang kasi mga boss kung sa number 1 ka mauna. Dahil ito yon ang pinakaunang mag-tap at pinakaunang mag-power sa ating mga firing order mga boss. Okay? So kung ikaw naman ay veterano na sa pagmimekaniko or sa pag-tune up is pwede nang hindi ka na mauna sa number 1. Pwede kang mag-una mag-adjust kung saan mo gusto mga boss. Kung saan ang nakaunang nakatap. Okay? So mga boss, kung meron kang napuna sa aking mga sinasabi, ay pwede mong i-comment doon sa ating comment box mga boss, sa ilalim ng description box mga boss ha. Pwede ka doon mag-comment at kinagagala kong basahin at replyan ang mga comment mo mga boss. So mga boss, ang procedure number 3 ay paano mo malaman na naka-top position na ang cylinder head at nasa power stroke na ito. So mga boss, napaka-importante na alam mo kung paano ito itap ang ating mga piston at paano mo malaman na siya ay naka-power stroke. Dahil doon na tayo mag-uumpisa sa ating pag-tune up or pagkuha ng valve tappet adjustment mga boss. So simple lang mga boss, meron akong tatlong paraan kung paano malaman ang pag-top position at pag-power stroke ng ating mga silindro mga boss. Okay? So mga boss, ito yung tatlong paraan na sinasabi ko sa procedure number 3 mga boss, kung paano mahahanap ang top position ng ating mga cylinder head or ating mga piston. So nauna mga boss is hahanapin mo ang mga marking sa ating mga flywheel or sa front ng ating mga pulley mga boss. So nandoon sa ating mga flywheel mga boss, pag nasa mga genset or sa mga malalaking mga diesel engine mga boss, nandito sa ating mga flywheel ang mga marking ng ating top positioning ng ating mga piston mga boss. So nandoon ang sa pamagitan ng running mate 1, 2, yan, nandun na nakalagay. So tapos pag 6 cylinder is 1, 6, then tapos ang sunod niya is 2, 5, then 3, 4. Nandun na nakalagay mga boss ang marking sa ating flywheel. So pag sa gasolina naman mga boss, pag sa mga sasakyan, nandun din sa flywheel mga boss, pero pag mahirap is nasa front pulley mga boss. Nandun na ang marking natin makikita mga boss, lalo na sa ating mga marking sa ating injection pump, nandun sa pulley sa puliya ng ating makina mga boss. So sa number 2 mga boss, sa pamamagitan ng push rod. So ang ibig sabihin nitong pamamagitan ng push rod mga boss is pag natap mo na ang ating mga piston, syempre pag natap tayo ng cylinder piston is dalawa ang magtatap noon mga boss, kasi sa pamamagitan ng running mate. So para malaman na kung saan ang naka power stroke ang isang cylinder head or sa isang silindro is naka power stroke, kailangan mong galawin ang dalawang push rod sa intake at saka exhaust. Pag magalaw mo ang dalawang push rod ng intake at exhaust, yun na ang nakatap at naka-power na silindro mga boss. Okay? So ang pangatlo na procedure na paraan mga boss is sa pamamagitan ng fuel injection pump sa diesel mga boss ha. So sa pamamagitan ng fuel injection pump mga boss, makikita natin kung nakatap na ang ating piston at naka-power na siya. Dahil for example dito sa ating injection pump is, ang sinasabi ko mga boss is para sa inline na injection pump. Pag rotary mga boss hindi mo yun makikita. Pero sa may mga injection pump sa inline mga boss na pwede mong buksan ang kanyang
sa loob ng kanyang makikita yung spring at saka yung ating plunger at barrel mga boss, makikita doon. Pwede mo yung buksan mga boss ang kanyang cover ng ating injection pump sa inline, yung ating box type na injection pump. So pag binuksan mo yun, makita na yung mga spring. So sa pamamagitan ng pag-tap ng ating mga piston mga boss o ng ating cylinder head, malalaman mo doon kung saan ang naka-compress na spring, kung saan ang naka-inject na spring ng ating mga injection pump, ay yun ang nakatap at naka-power mga boss. Tapos mga boss, pag dito naman sa pamamagitan ng injection pump, pag sa individual type na mga injection pump, kagaya ng mga makina sa barko, so makikita mo rin doon mga boss ang ating timing, sa injection timing mga boss. Meron yung guhit doon mga boss, doon sa ating injection pump. Meron yung yan, parang window mga boss at side. Merong marking dito sa injection pump housing sa kanyang body, at merong timing din dito sa loob ng injection pump. Doon sa plunger and barrel mga boss, may guhit doon. Pag nag-tap yun mga boss, is magtatagpo tong dalawa, magtatapatan tong dalawa sa body at sa loob mga boss. So ibig sabihin, tap na yun mga boss ang ating silindro. Yun ang nakatap. So pag sa gasolina naman mga boss, ay malalaman mo ang paano mag-tap sa pamamagitan ng spark plug. So simple lang, tanggalin mo lang ang ating spark plug. Tapos pag nag-iikot ka na ng ating pulley or ng ating flywheel, is lagyan mo lang ng mahabang stick yung ating spark plug. Malalaman mo yun pag nakatap na, dahil gagalaw yung ating stick pataas. So pwede rin hawakan mo lang sa kamay, tapos ipipress mo lang doon sa kamay, tapos habang numiikot ka, pag may medyo tumunog na yung kuwan dahil sa vacuum, is nakatap na yon ng ating silindro mga boss. Okay? So mga boss, sa procedure number 4 is simple lang mga boss. Kailangan alam mo kung saan ang direction ng rotation ng ating mga crankshaft mga boss. So may mga makina kasi tayo mga boss na iba ang direction ng rotation ng crankshaft. Merong counterclockwise at merong ring clockwise mga boss. So para malaman mo kung saan ang rotation ng ating mga makina mga boss, para sa mga beginners na mekaniko mga boss, is kailangan mo lang tingnan kung saan yon ang marking na nandun sa ating flywheel. O di kaya mga boss, bago ka mag-tune up is ipare-redondo mo o i-start mo ng konti. Redondo lang, konti lang. Tapos makita mo na kung saan ang rotation ng ating makina, ng ating crankshaft. Importante kasi yun mga boss, no? Kasi pag nag-tune up tayo, pag ang ating ikot ng ating makina is clockwise, ganyan, clockwise. So pag counterclockwise is ganon. Ganyan, counterclockwise ang ikot. Okay? So for example is clockwise ang ikot ng ating makina. Tapos meron siyang firing order na 153624. 153624. Sa 6 cylinder mga boss 153624. So ganyan ang ikot niya. Pag binaliktad mo ang ikot nito mga boss, pag papunta ka na naman dito ang ikot mo is nasa counterclockwise ka na, ganyan. May iba ang firing order nito mga boss. So kailangan alamin mo kung saan ang rotation ng ating mga crankshaft mga boss. So may nakalagay sa ibang mga service manual mga boss is ang rotation ng kanyang makina is nasa depende yan mga boss kung saan ka nakaposisyon. Nasa front ka ba ng makina or nasa power output ka ng makina. For example mga boss, ito yung ating makina. Tapos ito yung front. Tapos ito yung back, rear. So nandito ang flywheel. Dito ang flywheel mga boss. So depende yan mga boss, mag-iiba ang ikot ng ating makina mga boss. Tapos dito ang pulley. Mag-iiba ang ikot nitong ating makina mga boss kung saan ka nakaposisyon, kung saan ka nakadireksyon. Kung dito ka sa front nakadireksyon mga boss, siyempre ang ikot niya is, for example, counterclockwise. Ganyan ang ikot ng ating makina. Yan. Clockwise mga boss clockwise. So clockwise. Pag dito ka naman nakaposisyon sa flywheel mga boss, counterclockwise na ang ikot nito mga boss. So importante na malaman mo kung saan ang ikot ng ating mga crankshaft patungo mga boss. Kung saan ka rin nakaposisyon. Kung saan ka nakaposisyon. Kung dito ka ba sa pulley, kung dito ka ba sa flywheel. Okay mga boss? So mga boss, sa panglima na procedure is
So mga boss, ang panglima na procedure na ituturo ko sa inyo is alamin mo ang running mate ng ating mga makina mga boss. For example mga boss, running mate. Ano bang ibig sabihin ng running mate? Yung dalawang piston na parehas na naka-top position pero isa lang ang nag-power stroke mga boss. Yung isa nun is naka-exhaust. So alamin mo mga boss kung ano ba ang running mate. For example, itong ating 6 cylinder. Yan. Ito mga boss ha, gawa tayo ng makina, 6 cylinder. Ito mga boss, assuming na lang mga boss ha, gawa tayo ng cylinder head. Yan. Yan. Ito, cylinder head 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, 6 na cylinder head. So ano ba ang running mate? Para malaman mo ang running mate mga boss, is ganito lang. Yan, itong number 1, ang running mate ng number 1 is ang number 6. So, yan. 1, 6. So, ang running mate ng number 2, ganyan lang. Is 5. 2, 5. So, ang running mate ng nating 3 is 4. 3, 4. Yan mga boss. Yan ang running mate ng 6 cylinder mga boss. Usually, ito talaga ang running mate ng ating mga 6 cylinder na engine mga boss. Paano sa pag 8 cylinder naman mga boss? So, 8 cylinder mga boss, gawa ka rin ng mga cylinder head. Yan, ito sa 8 cylinder mga boss ha. Gawa ka ng 8 cylinder head. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kanya lang mga boss, ang running mate ng 1 is itong 8. 1, 8. So, ang running mate ng 2, pagtatagpo-tagpuin mo lang ito mga boss. Ang 2 is ang 7. So, pagtapuin mo ang 1, ang pinakauna at ang pinakahuli mga boss. Ang pinakaunang silindro at pinakahuling silindro. Yan lang ang technique niyan mga boss pagkuha ng running mate. Yan. Pero pag sa B-type, iba namang running mate nun mga boss. Itong 3 at saka 6 at saka itong 4 at saka 5. So yan ang running mate mga boss. Makita mo rin to sa mga flywheel natin mga boss kung saan ang running mate niya. Yan, nandito rin yun. Hatiin mo to ng 4. Yan, nandito ang 1, 1, 8. Nandito ang 2, 7. Nandito ang 3, 6. At nandito ang 4, 5. Yan. Yan ang posisyon ng ating mga flywheel. Okay? Sa 4 cylinder, ang running mate ng 4 cylinder mga boss is ganito lang. Gaya ng sinabi ko kanina, pagtagpuin mo lang itong sa unang silindro hanggang sa huling silindro. Itong 1, running mate ng 1 is itong 4. 1, 4. Ang running mate nitong number 2 is itong 3. 2, 3. Yan. Okay mga boss? So mga boss, ang procedure number 6 mga boss is itong pagkuhaan mo ng firing order. So kailangan mong malaman kung ano ang firing order ng ating makina mga boss para sa mga beginners. Pero pag sa medyo veterano ka na sa pagmimekaniko is pwede mo nang hindi makuha ang firing order mga boss. Pwede mo na siyang i-kuna ng tapit clearance or i-adjust kahit wala kang firing order. So para sa mga beginners, kailangan mong malaman ang firing order mga boss. So paano mo ba malaman ang pagkuha ng firing order? Simple lang mga boss, is malalaman mo to, makikita mo tong firing order sa mga nameplate ng ating mga makina mga boss. Nameplate nasa block, nasa cylinder block, nasa engine block mga boss. So ano pa? Nasa manual ng ating mga makina mga boss. So or manual ng ating mga sasakyan. Nandiyan ang mga firing order ng ating mga makina mga boss. Pero kung wala kang mga firing order, meron namang pang universal na firing order. Bibigay ko sa inyo mga boss ha. So mga boss, ito yung mga pang universal na firing order na sinasabi ko mga boss ha. Screenshot nyo na lang mga boss para makuha mo ang mga firing order nito mga boss. Sa straight inline type na engine to mga boss ha. Sa 3 cylinder mga boss is 132 ang firing order. Sa 4 cylinder is 1342. Lahat na yan mga boss, 4 cylinder, 1342. Sa 6 cylinder mga boss is 153624. Usually 153624. Meron ding ibang firing order itong 6 cylinder mga boss. Sa 8 cylinder natin mga boss is ito, 1548632 at saka 16258374.
meron ding 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. Okay mga boss? Pang-pito na procedure na sinasabi ko. Ang pinaka-importante sa lahat mga boss, kailangan alamin mo ang sukat ng filler gauge. So alamin mo ang sukat ng filler gauge ng ating intake valve at exhaust valve. Kung ilan ang kanyang clearance na filler gauge na desire sa ating mga makina mga boss. So kung paano mo malaman ang sukat ng ating mga filler gauge is malalaman mo yun sa ating mga nameplate na rin mga boss. Sa nameplate ng ating mga makina na nandun sa ating mga engine block. At saka nasa manual din ng ating mga makina mga boss. Mga maintenance manual natin mga boss or nasa mga owner's manual ng mga sasakyan mga boss. Nandito ang eksaktong filler gauge na measurement. So makukuha mo yun sa pamagitan ng metric reading or ng mm at saka ng ating English system or ng inches mga boss. Doon mo makikita kung ano ang ating mga sukat ng ating filler gauge. So, pero usually mga boss, magbibigay ko ng advice. Ang malaking clearance ng filler gauge mga boss is kalimitan nasa exhaust. Ang maliit na clearance ng filler gauge is nasa intake mga boss. Okay? So mga boss, natapos na tayo sa ating segment. So simple lang naman ang mga procedure ng pagkuha ng tappet clearance mga boss or pag-adjust ng ating valve clearance. Kailangan mo lang malaman itong mga 7 sinasabi ko na sikreto mga boss. So mga boss, kung makuha mo itong 7 na procedure is sigurado akong hindi ka na malilito at hindi ka na mawawala sa iyong pagkukuha ng tappet at clearance mga boss or ng pag-adjust ng ating mga barbula. So yan lang muna para sa araw na ito mga boss. Sana may natutunan kayo at sana ay nagustuhan nyo ang aking tutorial. Huwag kalimutang mag-like mga boss, mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos na ginagawa mga boss. Maraming salamat. Thank you. God bless.